Yun na lang yung linya na we are very loving dog people all over the world. Hindi lang naman sa Pilipinas nag-aalaga ang Pilipino ng aso, all over the world. Anong Pilipinong aso? Wala. Askal eh. Anong itsura ng askal? Boy, anong pakiramdam na napapalibutan ng aso? Aba, nakakatakot. Siyempre, yung takot ka sa aso pero kailangan mong trabaho mong alagaan sila. Awit yun. Isang magandang araw, mga boss amo. Sa ngayon ay mayroong 47 aso ang supero. At sa storya naming ito ay muling madadagdagan ng isa. Pero bago ang istorya na yan, ay ipapakita muna namin sa inyo ang aming ibang routine. Siya si Rodel, ang isa sa aking mga dog keepers. At ang ginagawa niya ngayon ay pinapahiran niya ng balm ang mga kalyo at mga sugat ng aking mga aso. Hindi naman nakakabahala ang mga sugat na ito. Ito ay dulot ng kuminsan ay pag-aaway nila o kaya naman ay pagkakagat ng mga langgam na kinakamot nila. Ginagawa namin ang pagpahid ng balm tuwing nasa labas na ang mga aso ko. Isang beses sa isang araw na pagpahid, ito ay okay na at bibilang ka lang ng 2 linggo at ang mga kalyo at sugat ay wala na. Ginagamit din namin ito sa bukol na pumutok kay Biel. 47 ang aking aso at ang kanilang nilalakaran, tinatakbuhan at ang kanilang kinukonsider na kanilang Garden of Eden ay nasa 3,500 square meters. Meron itong swimming pool na hindi ko pinapagamit dahil napakataas ng maintenance. Napakaraming mga puno at talaga naman kung ikaw ay isang aso ay may enjoy mo ang pagtira sa supero. Sipag na maglinis ang aking mga dog keepers dahil may padating na bisita. At habang sila ay naglilinis, ang ibang aso naman ay nakawala na at nag-e-enjoy na sa kanilang playground. Siguro ay marami ring nakapansin sa inyo na may isang bagong muka sa supero. Siya si Isidro, ang aking bagong dog keeper. At siya rin ang aking bagong gardener. Ipinapakilala siya ni Rodel sa aking mga aso. Dahil kung ikaw ay isang gardener o isang dog keeper at hindi ka kilala ng aking mga aso, ay tiyak, ikay may paglalagyan. Si Orange na lang ang pinakahuling aso ko na babae na hindi siya kilala. Ang mga anak ni Orange ay approve na si Isidro sa kanila. Gaga muna ako. Ito si Rasha. Mas madaling ipakilala ang female pack sa ibang tao kumpara sa male pack. Kaya yung male pack ay tsaka na natin pag-uusapan. Boy, anong pakiramdam na napapalibutan ng aso? Aba, nakakatakot. Siyempre, yung takot ka sa aso pero kailangan mong trabaho mong alagaan sila. Awit yun. Yun na lang yung linya na we are very loving dog people all over the world. Hindi lang naman sa Pilipinas nag-aalaga ang Pilipino ng aso, all over the world. Anong Pilipinong aso? Wala. Askal eh. Anong itsura ng askal? At least ngayon, kahit pa paano, may pag-umpisa na. Meron kaming Philippine Forest Dog. Brindle, medium to small, Eric Air, very protective, alert dog. You can define. Siya naman ang aking bisita. Ang pangalan niya ay JQ. Isa siyang asong gubat enthusiast. Pero bago ko itanong ang mga tanong ko about sa breeding ng asong gubat, ay itinur ko muna siya sa phase 2. Ibinahagi ko sa kanya ang aking mga pangarap dito sa phase 2 at kung ano ang magiging ambag ng aking mga asong gubat sa proyekto na ito. At sa mga gustong mag-breed o mag-alaga ng mga asong gubat, ay panoorin ninyo ang aming pag-uusap. Naway meron kayong mga makuhang impormasyon na makakatulong sa inyo sa inyong pagbibreed o pag-aalaga. Hello, good morning. I'm Joel Kiawit.
Nandito ako ngayon sa Supero Farm para magdala ko ng isang puppy ng forest dog para maalagaan ni Sir Melvin. Sir JQ. Good morning po. Good morning. Ito na yung maangas na puppy natin. Okay, so meron tayong bagong, ano ba magandang term? Asong gubat, forest dog. Depende. Gubat na lang. Asong gubat, di ba? Asong gubat na lang. At least Pilipino kasi tayo. Pilipino. So ito yung ating bagong asong gubat. Babae. Bigay ni Sir JQ. Ayan. Ano tawag dito sa kulay na to, sir? Brindle pa rin siya. Light brindle. Light brindle. Oo. Pwede to kay Asmus, di ba? Si Asmus. Pwede siya kay Asmus. Okay. Goods. Oh, Magiging line breeding na sila. gusto mo makita yung pack? Gusto mo makita? Papasok ka? Now na? Hindi. Rodel, pasok mo muna. Hindi muna namin ito ilalagay dyan kasi baka ubos to eh. Hindi ganun kabilis i-introduce. So at least maganda siya. Quarantine din talaga. Kontra siya. Pero hindi siya takot oh. Tingnan mo. Hindi siya. Confident siya. Confident siya. Confident siya. Kahit pakawalan mo, boss. Tingnan mo kung magpa-flirt. Lalapitan niya pa yan. Hindi, wala siya ng energy sa'yo muna. Sa akin. Sa akin ka muna energy. Lapit tayo dyan. Lalapit din yan. Ilang months na? April 1 siya eh. April. 5 weeks. Sakto lang. Nakasupero na yan. Oh? Pero na kumpiro, okay. Ang bilis ng pagtigas ng katawan niya sa supero. Dapat lambutin pa yan eh. See? Confident niya oh. Huwag kang papasok ha, baka pumasok ka. Pasok durog na. Halika. Baka ikay pumasok. Pasok yan, hindi siya... So, nakuha ko na if you will start at the early stage, bukon talaga sila eh. Madidevelop sila eh. Hindi, ibig sabihin, pag papi mo siya inumpisan talaga ng early stage, yung mga characteristics nila lalabas. Oo. Kasi yung mga nakita natin matatanda ng aso sa labas, di ba, so, sobrang talino dahil tatago ka agad. Dahil doon sila na-develop eh. Oo. Sama yung buntot to. Tatayo eh. Babae. I-prepare natin kay Asmus. Talaga yan. No. Diyan muna. Oo. Napurga ko pa lang siya, wala pa siyang vaccination. Ah, wala pa. Okay. Purga lang. So yun ang ano. Dog person. Pero talagang ang nakaka-frustrate, wala tayong masabi sa sariling aso. Yun lang talaga yung... Actually, 80s pa kami nag-umpisa niyan eh. Yung professor kang historian, si Mr. Gonzales, kami nag-start na mag-research. Ang unang nakita namin na pwedeng pure pa is yung Mindoro hunting dogs. At may mga little clippings kaming nabasa before, kaya lang hindi namin na-sustain nung nag-abroad kasi ako na matagal. Wala naman na siya. Yung Mindoro hunting dogs, yun yung gamit ng mga mangyan ng Mindoro. At pinagdadamot talaga nila yun. At we see also the history, ang mga mangyan is the keepers of the past. Ano yun? Yung mga Mindoro hunting dogs ba? Ano siya? Nakatayo rin ng tenga? The same. The same. Brindle din. Medyo kulay lang iba-iba sila. Oo. Pero yung karakter, yung proportion ng katawan, almost the same. And then, pure sila dahil Mindoro is isolated place. Kaya nga nagkaroon tayo ng Tamaraw. Oo. Yung
ating crocodile mendorensis, na sila lang kaya naging isang species. And pinagdadamot talaga sila ng mga mangyan. Ang mangyan skippers of the past, ang proof natin dyan, sila lang nagsusulat ngayon ng ating alibata, Sanskrit, at nagsasalita ng ating lumang direkto before the Spanish come. Okay, so tama ka, no? Tama raw, doon lang eh. Doon lang merong tama raw eh. At saka yung buhayang maliit na crocodile mendorensis. So sa tingin mo, itong mga to, may Mindoro na line yan? Or ano sa tingin mo? Part. Itong mga to kasi, nung under sort of Tom Asmus na kasi ang sinundan natin eh. And then, ang stock materials is from the group na Tom Asmus din, yung mga nag-follow sa kanya when I come back to the Philippines. Sila kasi yung pinakamalapit na ma-access mo na eh. I tried many times sa Mindoro hunting dog, I failed. Talaga kasing gumamit kami ng influensya para makapasok mismo sa conservative and makakuha ng copy na yun eh. Pero wala, hindi kinakakuha. Nakakuha kami before. Kaya makapag-testify ako na nakapag-alaga rin ako ng before and exactly the same. Sige, pwede na to. Shh. Pasok ka sir ha, basta wag lang hawakan ha. Ay, si Bon pala. Yan, ito si Hiraya yan. Shh. Yan, si Hiraya. Ito, si Alamid. Si Alamid. Paraluman. Paraluman. Ito yung mga forest dogs ha. Sige, tuloy sir. Nasa likod mo si Asmus, ayan o. Ayan. Ganito yung forest dog mo? Yeah. Ganyan? Yung nanay niya, si Mucha, the same na the same. Oo. Medyo makapal lang siya, dahil because of the food siguro. Medyo siya yung type na skinny pa eh. Tsaka babae kasi. Talagang medyo maliit ang babae. Pero ito, But ano the sa tingin mo? color, yeah, Maganda yung proportion niya, no? maganda yung proportion niya. Yung kanya. Ito si Pangarap, oh. When setting standard siguro, sa standard nila is nag-oversize. Kasi ang akin naman, kasi napakain na siya ng tama eh. So nakukuha na niya yung full potential na niya ng paglaki. So not like dun sa unang traditional na pag-aalaga natin sa kanila. Oo. Kaya talagang lumiit sila at naging skinny. Then, yun si Diwata, oh. Asa si Baghari? Pakita ko nga sa'yo si Baghari. Kasi ano yun eh, sabi nung kinuhanan ko, forest dog daw yun. Ano? Ilapit mo si Baghari. Ganda niya ano. Ni Asmus. Ni Asmus. Ganda, no? Ganda ni Asmus. Makisig eh. Makisig talaga ng kanya. Saktong-sakto talaga siya. Tsaka ano siya, compact, di ba? Compact. Square. Square siya eh. Tsaka tingnan mo, yung ugali niyan. Dati, di ba, takot na takot yan. Ngayon, ano na to? Astigin na to eh. Asmus! Asmus! Ayan o. Eto, tingnan mo, sir. Papasabayan. May puti nga lang sa dibdib. Actually, ang status ng forest dog natin ngayon, nag-umpisa naman sa lahat din eh. Tayo nag-uumpisa pa lang tayo eh. Okay. For me from land-raised dog, ng mga unang breeders, kahit ng mga to, inipon lang nila yun. Then, nag-set sila ng standard. Oo. And then, selective breeding, na-set ang family. Ngayon, I can say, we have a set of family na. Oo, Family pa lang. Kung yung breeding, Pakawalan mo kung na. yung susundan ko. Oo. So, from the set of the family, ilang salin pa, mga dalawa siguro, we can Dalawa. say na nakapag-produce na tayo ng strain. Okay. From there, mga dalawang salin pa uli, at least apat eh. Doon pa lang natin ma-consider, even when there's law of genetics naman, pwede mo na siyang pangalanan, whatever, kahit pinag-cross-cross mo yan, nalock mo na yung genes nila. Na pag nag-anak sila, at least, si Ryan, laki. Hindi, ano yun eh. Manghahalik yan eh. Shh! Ayan o. Si John Wick ang idol ko. Mamaya, labas natin. Tapos, Uh, sabi ko na eh. Manghahalik eh. And then isa pang ikot siguro, mga pang-apat na generation, pwede mo na siyang pangalanan, at least 80% na kasi ang genotype at phenotype nun eh.
yung genes niya at saka itsura niya. Mm. Mag-anak man siya, 80% magkakatulad na. Magkakasing laki, magkakulay, yung karakter niya halos pareho na. Mm. Pwede mo siya pangalanan, whatever. So si Bahagari, As a breeder. sa tingin ko, pwede kong di ba, Pwede i-develop, natin di ba? gamitin. Oo, Pwedeng di ba? i-develop siya. Pwede siyang gawing Kasi si Pangarap nga, F1. gusto ko nga rin gamitin eh. Di ba? Ano sa tingin mo ito, pwede rin gamitin? Pwedeng gamitin yan. Pwede siyang kay Asmus. Kay Asmus, pwede siya? Pwede siya kay Asmus. Ilalayo mo lang siya sa... ang isang nakita ko, kunin ko na sa observation Oo. ko, ang fault ng forest dog Mm. na galing ng Cagayan, Mm. ng Cagayan de Bukidnon. Ore, ng Bukidnon. Oo. Na-chat ko na rin sa'yo, yung tingnan mo kako yung lakad ni Kwan sa likod. Okay. So, yun ang na-distinguish ko, medyo hindi perfect yung likod Si nila. si Asmus ba ganon? Si Asmus hindi eh. Mukhang hindi ko pa Ano, harap nakita ko na eh. si Pangarap meron, may fault? May fault ng konti. Ano, nakaganon yung ganon? Oh, yung ganun. Parang robotics. Ano, Parang- dali mo nga si dito, si Asmus. So, yun yung lethal gene. Si hiwalay mo lang. Yun lang medyo tatanggalin pa natin sa kanila. But still, pwedeng gamitin si Pangarap. Pwedeng gamitin sa pangalap. Selective breeding naman yan eh. Oo. So, kung sinasabi nila oversize, tignan mo ka na mas maliit. Oo, di ba? Yun yung sinasabi ko eh. Hindi select. Ako. Kasi, mula dito, i-walk mo papunta doon. Titingnan natin yung likod. Meron. Meron, no? Meron. Yung nakahiwalay na gano'n. Yun o. Iyan, that matters kapag i-show mo. Oo. Di ba? Kung mag-show ako, definitely I will look for that. Pero kung di man ako mag-show, ayan o, tingnan mo. Oh. Makukuha mo lang siya kung talagang yung observant ka na, yung matagal mo na silang ina-observe. Yeah, oo. Pero sa unang tingin, hindi mo sila Oo. makikita. Pero ako, like, halimbawa ako, di man ako mag-show. So, why bother? Kaya nga, si John Wick yung idol. Sige, ganito. Pasok nyo lahat ng forest. Si Hiraya lang, no? Then, labas natin yung barako. Magsimula tayo kay... Si John Wick. Si Hiraya, okay lang nandito. O, hit to. Pa-hit yan, di ba? Oo. Ganda ng place mo. Ganda ba? Sila ng... Actually, ito yung phase 1. Mamaya punta kita sa phase 2. Ano yan? It took us since 2016. Kasi wala to eh. Walang puno yan eh. Dati. As in, kapihan to. Pinabunot ko lahat ng kape. Ang bilis, no? Tapos, eto na. 9 years later, eto na siya. But, yung init ba, compared sa labas, Malamig dito. malamig dito. Malamig. Malaking bagay dito. Yun naman yung... Pag dumadaan ako rito, bukas na yung bitana ko rin. Ayan o, si John Wick. Magaling na ba yung kanyang coconut? Nilagay niyo ng ng cream. So ito. Boss Rodel. Ayan si Boss Rodel. Ayan o. Malaki ba, sir? Laki. Iba talaga pag siya. Payat pa yan, ha? Pag Pero tingnan mo, no, parang, alam mo to, halimbawa ito, alabay ito. Hindi natin, kumbaga, foreign breed, di ba? Pero na-appreciate mo. So, halimbawa, yung forest dog, yung asong gubat, pagdating ng panahon, ganun din dapat. yes. Di ba? Pag dinala mo sa ibang bansa, oy, forest dog yan, asong gubat, oh. Yun ang pangarap natin. Oo. Kondin. Tsaka napakaganda nila eh. Pag tabi-tabi mo sa BMO. Oo. Tsaka, talaga na-enjoy ko sila. Nga siya ng ng Dutch Shepherd. Sir, pag nilapitan ka, wag mo hawakan, ha? Okay. Kasuyo naman, boss. Babalik yan, eh. Ganda. Ako kasi, yung smooth coat talaga yung con ko eh. Prepare ko talaga sa dogs. Kaya talaga tapos tayo tenga. Perfect talaga sa akin ng forest dog na as a
For a Filipino household, ano siya talaga, fit talaga. Madaling ilakad, madaling disiplinahin. Madali lahat eh. Wag mo lang talaga ikukulong. Nababaliw. Nababaliw, di ba? Nababaliw talaga. Sobra. Nababaliw talaga. Yun ang isang point nila na hindi mo associate talaga siya. Talagang kailangan kasama sa pack mo talaga sa... Kasi ano yan eh, ba si Pangarap dati? Lahat ng forest dogs ko, pagdating ng gabi nakakulong yan. Pero kahit na naglaro sila maghapon, pagdating sa gabi, putya talagang aatungal pa rin. Kaya ang ginawa ko, pinakawalan ko na lang sila, kaya nandyan na lang yan sila. Yung pa Yun, tahimik sila. Yung pa isang karakter nila, pasusukuhin ka nila. Hindi sila susuko, mag-iingay sila talaga, mag-iingay talagang assertive talaga sila. Hindi, kailangan pakawalan mo ako. Kailangan masunod yung gusto ko. Ganun siya. Which sa akin, good character ng kanyon. Tapos, pag binukas mo naman yung gate, lalabas, pero babalik eh. Kanina. Yung una ko, dahil sa tulin nilang tumakbo ng nilagahan ko subdivision. Sa umaga yon, tatakasan ako. Napapagod ako sa kahabol hanggang sa bahala ka lang, mawala ka lang kung mawala. Nabibwisit naman ako. Madidinig ko kung nasama ang kalye ng ingay-ingay, siyempre dumataan siya eh. Maya, parang nakakala ko, pagod na uwi na siya. Oo. Meron silang ganung characteristics talaga. Si Lakan tsaka si Kim. Lakan Kim. Pakita ko lang yung mga yung mga big dogs. Ito mga Hungarian Puli yan. Ayan, ganda rin. Pina-perfect pa namin. Tamo, ang ingay na nung isa oh. Hanggang mamaya yun. Problema ko, hindi pa siya pwede isama dito eh, no? Wala siyang bakuna eh. Wala pa siyang bakuna. Pero sa'yo, nakawala lang? Sila lang kasi. Sila lang eh, no? Sila lang kasi. Patay ako dyan mamayang gabi. Buti na lang nasa ilalim siya. Ay hindi, tsaka may kasabayan tayo dito eh. Maingay kay Kuya Danny, di ba? Pakita ko sa yung kanggal. Silakan yan. Silakan. Maskulado to eh. Oh, batang-bata pa yun. Ma-marking na siya. Pakawala mo na. Bakit? Takot ka? Oo, tanggalan mo na. Napakabait yan eh. Hindi nga niya papansin. Mamaya lang si Kim. Yan ang ko. Bala ko rin sana sa gabi, magsama ako ng 2 kangga, 2 alabay kasama ng mga forest dog. Yun yung mga ina-experiment ko pa eh. Yung forest dog, sila yung Alert. dog talaga eh. Sila ang starter. Sila yung starter. That's the idea. Then, pag na-alert na sila, pag na-alert na yung mga kanggal, alabay, susugod ngayon yung mga yan. Ganun ang idea. Konting kaluskos lang, mag-i-react sila. Ayan, nalapit na to. Tsaka ang dali nilang mag-adapt sa kwan. Kung natuloy nga lang din yung mga experimentation ni Sir Tini Meneses magiging best farm dog yan eh. Ng fighting cocks ha. Ano yun? When we say experiment, kinocross niya? No. Nag-aalaga siya and then pinakakawalan niya sa fighting cock. Pakawalan mo na. Hindi nila ginagalaw yung manok. Oo. Pero yung manok ng kapitbahay, kilala nila. Oo. Tataboy nila. Pag may nakawala, nag-away, inaawat nila. Magaling eh. Yung 4 na yan, pag mamaya, pag naglakad tayo, papalibutan tayo niyan eh. Nakasunod sa ating Parang we will protect you. So, ang Mindoro, yung kay Asmus, hindi nang galing sa Mindoro. Hindi. Siya ay galing sa mga sa mga lumad. Lumad siya. Doon niya nakuha sa mga lumad. So still, babalik pa rin tayo doon sa mga katutubo pa rin. Pero lumad, ano yan, pure talaga yan. Walang halong ibang breed yan. Yes, kung kandin. Kasi sa history natin, ang mga our forefathers, isa hunters, mga ngaso. Kasama na nila sa hanap buhay ang mga aso na yan. At sila yung mga katutubo, sila pa rin yung kaululihang naging mga hunters. So kasama nila sa buhay talaga yung mga aso na yan. And they keep it pure.
So ngayon, pag krinos mo ang Lumad at Mindoro, anong lalabas? Si Moana. Takot siya dyan. Tanggalin mo na lang si Moana. Ayan. Ay, wag niyo papapakin sa ano. Huwag mo ipapapakin, may lakad pa yan. Sige lang, wala akong problema. Wow. Nang ano kasi to eh. Ay. Sige lang, okay lang. Okay lang. Ay, madumi. Sige lang, okay lang. Ay, wag mo ihihian. Ba't mo ako markingan? Oo, kunin mo muna to. Mamarking eh. Good question. Mindoro hunting dogs Oo, to forest dog. pasok mo muna. Pwedeng isilang ang PhD. PhD. Philippine Hunting Dogs. Oh. Appropriate call para sa akin. Ha? Oo. As long as we can breed it hanggang 4 na generations para mag-lock in yung genes nila. So, kailangan ako makahanap ng taga Mindoro. Sa talaga, kailangan yung nasa conservation pa sila. Meron kang kakilala? Actually, nawala na kasi yung sa akin. Nung pinasok talaga namin yun, mahirap, pinagdadamot nila. Meron akong kakilala taga Calapan, Mindoro. Saan maganda? Oriental or Occidental? Occidental? Occidental, mas malalim. Pero kung Oriental ako nagkuha, Batangan. Ito talagang pinuntahan namin sa kon. Tingnan mo, oh. Basta alaga ng kon, yung katutubo talaga. Oo. Na hindi yung nagbababa ng bayan. Sabagay hindi nila i-breed talaga sa iba rin. Talagang Dapat alaga ng katutubo. alaga talaga dapat ng katutubo. Ito tong breeder nito, yun daw talaga mga lumad. Maglalakad ka daw ng 6 to 8 hours bago marating yung kanilang bayan. Tapos ang tawag pa dun sa namamahala, datu. So kailangan kang magbigay ng good deeds ba? Yes. Limbawa, magpa-feeding ka. Then pag may natipuhan ka, yun ang kapalit. Pwede kang humingi sa kanila. At least ganun ang ginawa namin doon. Oo. Tsaka sardinas sa mga dala namin doon. Yun, gano'n. So meron na ngayon siya. May pa-feeding daw siya ulit this month. So baka daw makakuha pa siya. That's for the lumad side. Ang hahanapin ko yung Mindoro. Mindoro. Mga mangyan. Mga mangyan. Mga yan. mangyan. Mga Oo. mangyan. Sige. I tried many times pa rin. I failed na makakuha ulit. That was 80s pa kasi. 80s pa. Komponan. Nag-interest lang ako niyan. During 80s kasi, ako noon eh. College na ako, first year college na ako noon. First year college. Pinanganak pa lang ako noon. Nagkukuha na kami noon. Yung naggagawa nung traditional na sa ROTC na yung ring na kukuha na mag-graduate na cadets. Nagpupunit kami ng dyaryo nagdinudurog. Ang tawag dyan, basta. Sa ring ball. Gagamitin sa ring ball. Pag ganun ko isang lumang dyaryo, that was ang settings na 60s. Isang Amerikano nagsulat regarding Mindoro hunting dogs. Kasama sa nawala akong clip siya. Doon na nakita ko. So hunter siya, pumunta siya ng Mindoro, may mga dala siya mga well-trained na dogs niya for hunting sa Amerika. Nawala lahat yung aso niyang yun. Because? Sa terrain. Okay. Sa terrain pa ng kuwan. Ang hinangaan niya, yung mga aso ng mangyan. Yun ang inuwi niya. At siya nagpangalan ng Mindoro Hunting Dogs. That was 1980s? Yung kanya, 60s setup yung 1960s? Yung writings na yun. Dati na-search ko pa sa internet yun eh. Ngayon hindi ko na makita eh. May mga small writings na regarding Mindoro Hunting Dogs before. So dalawa lang sir dalawa lang ang aboriginal dogs natin. Maaring galing siya ng Cagayan de Oro? Bawat tribo meron yan. Bawat tribo let's say, sa gawing norte naman, Sierra Madre. Mga Ifugao naman yan. Meron din dyan. Siguro, meron din sila dyan. Really? Okay. Dahil, yun ang kasama nila sa buhay. Kasi hunting sila dati. Hunters sila doon dati. sila nabuhay eh.
Okay. kwan din eh. So pag umuwi pala ako sa probinsya, yung mga far-flung areas namin doon, maaaring meron pa doon. Meron pa rin sila. Eh, at least alam mo na yung standard. Alam Yeah. mo na yung malapit sa kwan. Saan ba sa probinsya mo? Aurora. Aurora. Kaya nagsalita ka ng Ilocano ata minsan. When? Amok. Eto, so basta ang standard, sir, brindle, Ayan, halos ano yung tayuan tenga, tenga. yun lang, di ba? Basically yun lang, no? Then, Ano ang kwan niya? Anong dila niya? dila. Yun, no, may kulay. Ayan. Yan. Isa, pwedeng idagdag na ikon sa yung kulay. Okay, so may kulay ang dila. Yung parang may batik-batik or may black. About the kuko, talaga namang medyo kwan din. Kaya pagka ganyan nakakawala talaga, mapuputbud at mapupudpud. O, naniniwala ka ba doon sa kuko na... Nagsished? Oo. Hindi, di ba? Hindi. Hindi. Parang exaggerated yun. Exaggerated masyado yun. Pakikuha nga si Diwata, Del. So sa akin, sir, since ito, parang ano pa lang to, F1. We are F1 pa setting lang. a family pa lang. Oo. Eto, sir, anong tingin mo dito? Ito, bi-eyed siya. By eye, meaning marami siyang cross. Yun ang unang kanon. So, tapos mas malago yung coat niya. Oo, no? Malago, no? Pero maganda yung milk, yung kulay niya ng kon niya. Yung head niya, Yung head niya hindi ko gusto eh. iba. Mm-mm. Iba. Eto nga, itong head nito, Iba rin. Iba rin, di ba? Medyo malaki rin. but still, F1 pa rin. F1 pa rin sila. So, pwede kong gawin, pag nanganak itong mga to, piliin ko na doon yung Piliin mo pinakamaganda. lang. Din. Yun talaga yun. Okay. And then, sister and brother meeting, and then pili ka uli doon. Obserbahan mo lang yung little genes, yung mga fault na lalabas sa kanila. And then, at least ang kung naman, dalawang pares lang naman eh. Isang pinakamaganda dyan eh. So, select ka lang. Ano ba talagang gusto mo? Wag lang i-cross sa mga, sa mga imported, di ba? So, ang idea... Pwedeng ilabas to sa vlog? Opo. Ang idea ko niyan, tama yung ginawa na ng mga unang group. Take the mga professional sa ASO, like banggitin natin, PCI, yung ginawa nila eh. So wala naman idea pa yung mga yan eh. Ano ba tong asong gubat na to? Nagbigay sila ng set of standard, they just, according sa binigay nilang standard. Oo. So maraming umiyak noon, Oo. na yung aso nila, recognize sa group nila, Oo. pagdating sa independent body, reject. Iyak sila ron. Maraming umiyak? Pero yung mga anak, pumasa. Okay. So, Pwede ilabas yan? pwede naman. Oo. Para sa akin, it's educational. Yeah, Content. Ang aim naman natin dito sa healthy na usapan, conversation to, makabuo talaga tayo ng talagang Pilipinong dog. Yeah, Yun lang naman. In our lifetime, akala ko hindi to Mangyayari. sa lifetime natin. Pero ito na eh. Oo. Magtulong-tulong na lang. So, Open-minded dapat lahat. kaya pala, ang nire-require nila na what do you call that? The DNA testing is parang 4th generation ba? Or 5th? Yeah, 4th generation talaga dapat. 4th generation. At least nakaka 80% ka na ng genotype noon. Kasi kung 4th generation, kung 1st generation ka, maaaring ano pa yan, may halo. What do you mean? Hindi mo pa rin mapupure yan. Pero okay. at least 80%. Lagay mo na sa 80% mo ng target. So, yung F1 mo, di ba F1, F2, F3, gano'n ba yan? Yeah. F4? F4. So, pag nakarating ka na sa F4, yung shape ng head, yung body build, nandun na. Nandun na. Sa F1, pwedeng chapsuy pa yan. Chapsuy pa yan. You just set across. Oo. Cross pa lang sila eh. Pero sa F1 kasi, ang sinasabi natin doon, yung F1 na yan, hindi yan pwedeng i-cross sa imported breed, di ba? Lahat na gagamitin mo yan, huwag ka na magpapasok ng ibang dugo. Yeah. Sila-sila na lang. Para maging tight yung mga pair of genes nila. Yeah. So, tama ako. So, meron akong 4 ngayon. Yan yung mga F1 ko. Pang-5 ko siya, F1 ko pa rin yan. So, yan. Pag nag-cross na ako dyan, ay pag breed ko na sila, yun na ang lalabas doon, F2. F2. Then doon sa F2, Select the best na. Select the best. Then mag-i-introduce ulit ako. Kung makakuha ako sa Bukidnon, sa Mindoro, yun ang ibibreed ko. Then, yung manganganak doon, yung anak doon, yung papi doon, yung magaganda doon, F3 ko yun. Hindi. Ano? Balik ka sa F1 nun.
Nagpasok ka ng ibang dugo eh. Yan. Nagpasok ka ng ibang dugo eh. Pag di ako nagpasok ng ibang dugo, F3. F3, palalalimin mo siya. Okay. Yun ang kanon. So, kailangan kasi mag-pair-pair ng ang genes nila, ang dugo nila. Pag nagpasok ka ng ibang dugo, nag-infuse ka, lalaki uli ang gene pool niya. Magiging 50-50 uli siya. So, palilitin mo uli yun. Which is good naman kasi... Good, high and Vigor nandun eh. Oo. As As long as yung i-infuse mo, hindi, maganda naman siguro kung mag-i-infuse ka man galing na Mindoro, kung kasing gilas na ni Asmus yung itsura, di lalong gaganda yung At yung saka, gene pool. ibalik ko dun sa naputol natin na may evaluation yearly na independent body. Na at least, sila yung expert eh. Sila nang titingin. So, kung ano yung qualification nilang binigay mo at ano naging hatol nila, ito yung ibibreed ko next year para next year, mas sigurado mas maraming papasa sa dog ko. Actually, if we can produce that, yung mga accreditation body niya, sila lalapit sa atin. Ganon? Yeah. Yan ang mga yan, lalo't Pilipino, nakikiramdam lang yung mga yan. Kumpare na. So, Hindi, basta ako seryoso ako sa I just continue. Halimbawa to, alabay. Actually sa alabay, ano na to, oversize na to eh. So, okay lang. Ito nga, hindi ko na pinapapelan to eh. Kahit wala namang papel yan talaga. Ito mo na may itsura oh. Basta ako, kumbaga sa advocacy, i-develop ko yung asong gubat. Hindi ko i-infusean ng imported breed. Di ba? Kasi pag krinos mo sa Belgian yan, tatayo din tenga niyan eh. I-cross mo sa Dutch Shepherd, pwede rin. May mga gumagawa eh. Di ba? So, may white Doberman na nga eh. Meron din? Krinos sa Doberman? May white Doberman na. Okay. Pag chinik mo siya sa DNA, Doberman siya. Ito, halimbawa to, pag pina-DNA ko to, may nag-try na ba? Di ba, pina-DNA testing ko sila. Meron na kaya nag-try kung anong lumabas na... May mga pinagdadamot nila yung labas. Kasi ang problema sa pag DNA mo na sila as of now, marami pang lalabas na pattern eh. So ang pinag-aralan ko ang DNA imprinting, let's say si Asmus. Ito yung pure. Lahat sila is mayroong individual DNA pattern and imprint makeup na tinatawag. So yun yung stamp mo. Kung anong mga percentage at ano ang ni Asmus, sana yung pure. Yung mga susunod mo, yung pinakamaraming DNA ni Asmus, yun yung magiging pinakamalapit sa kanya. Yeah, kasi halimbawa, meron kasing, di ba yung embark? Yung embark, pag ginawa mo yun, pag kumuha ka ng sample nun sa aso mo, sasabihin niya sa iyo kung ano ang lahi niyan. Part German Shepherd yan, part ganito. Yun ang nakakatakot eh, no? Kasi, meron na, bawat yung breed na sinabi mo, may mga imprint na yun eh. So, doon na susunod yun. So, itong imprint na to, one-fourth nito is Belgian. Pero, halimbawa, yung asong gubat, wala nag-try nun na ipa-check? Pina-check na nila yan. Even anong lumabas? Tom Asmus, ayaw nilang ilabas eh. Something. Si Tom Asmus pa lang, napakuha na niya yan. Napatry niya na yan. Even, ayaw ko mag-mention ng mga ibang name eh. May mga hawak na sila niyan. Ayaw nilang ilabas. Pero meron ka bang May conclusion ko na meron. sabog talaga pa. Meron pang halo. May halo pa. Kaya hindi nila malabas. So, ang sabi ko nga, like the white Doberman, ganun lang naman ang ginawa nila eh. Hindi, actually naman, lahat naman ng breed, di ba? Ganun lang din ang ginawa nila. Menders Law lang din. Fourth generation lang. Anong tawag? Mendel's Law? Menders Law. Pwede mong search yan. Mendel. Mendel's Law. Mendels Law of Genetics. Mendel's Law of Ganun Genetics. din. 4 na kwan lang. Hanggang fourth generation lang din sila. Kasi halimbawa, ang alabay, cross yan ng mga mastiff. Kaya siya, nung nakita nila, ito ang alabay. At saka sila nag-concentrate dun sa breed na yun. Di ba? Parang ganun din siguro itong mga to eh. Land raised dog. Ibig sabihin,
Halo-halo. Mm. Oh, ito, akin to, ito, pare-pareho sila. Oh, itong gawin natin, iset nating family. Family muna masiset mo. Oh, ito yung family. Yung anak naman nila ngayon, tapos nanganak uli, pwede mo na siyang tawaging strained na siya. Dahil mostly pare-pareho na sila eh. Mako na. Pero medyo hanggang 60-70% pa lang yun. I-cross mo pala siya ng isa, lock genes, 80% to 90%, pwede mo nang pangalanan ngayon yun. Pare-pareho na yung genes nila. Ano yung magkakapatid dyan na ibibreed? Pwedeng ang pinakasami sa manok para gumawa ng seed fowl from lolo, let's say yung lalaki ang kukunin mo, mostly lalaki kasi from lolo, yung anak, babalik mo sa kanya, 4 na balik. Seed fowl ng tinatawag, yung puro na yon. Pero hindi pa rin siya puro dahil meron pa rin... Sa manok yan? Sa manok. Sa aso, ganun din? Kaya rin yung sa aso. How about yung health issues? Doon ka nga talaga, kahit naman sa manok, mayroong health issue rin ng kukuan doon. Kaya nga at least dapat 4. Para doon sa pangalawang pairing, doon ka naman kukuha ng i-infuse mo and then breed out. Sila yung magki-criss-cross para mas makuha yung hyper and vigor. Pareho lang naman yung manok at saka kuan. Actually, kagandahan sa aso, halimbawa ako, pag gumawa ako, marami akong kukuhanan, Mindoro, Bukidnon, marami pa akong kukuhanan dun. Ang pinakamaganda lang sir, may sasuggest ko sa'yo, set ka na kagad ng standard mo para hindi ka nalalayo. Kasi along the way, parang maganda to, parang maliligaw ka na dahil kuka nun. Iset mo na, let's say si Asmus ang gawin mong preference. Si Asmus ang ano ko, actually ang standard ko, si Asmus, i-improve lang yung lakad, di ba? Yun lang. Yun lang naman ang kanya. So yun na. So yung pag nagtotrow na gano'n, di ba? Nagtotrow nga siya gano'n. Pero yung agile niya, hindi naman na-compromise. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panonood.